mga pinakamabentang pet fish na paboritong alagaan ng mga Pilipino sa Pilipinas ngayong 2026. Pinoy's World TV. Hihihihi. Number 15. Pleco. Ito madalas tawagin sa pet shop na janitor fish or cleaner fish. Kilala ito sa sucker-like mouth na ginagamit nitong kumakaskas ng algae mula sa bato, driftwood at iba pang surfaces gaya ng glass. Kaya maraming beginners ang bumibili nito bilang tagalinis ng aquarium. Pero may isang malaking problema. Hindi ito nananatiling maliit. Depende sa species na binebenta. Bilang common pleco maaari itong lumampas sa higit 30 meters. 30 centimeters habang tumatanda. Ang malalaking specimen ay maaaring tumimbang mula ilang daang gramo hanggang mahigit 1 kilo. Kumakain ito ng algae, plant materials, sinking wafers at maliliit na crustaceans. Generally, peaceful at bottom dweller ang mga to, bagamat pwede maging territorial habang tumatanda. At tandaan, hindi sapat ang algae lang. Kailangan pa rin itong tamang pagkain at malalaking aquarium. At ingat din, kasi minsan, mahilig silang manipsip ng slime ng ibang isda. Number 14. Oscar. Ito ang classic. Kung gusto mo ng aquarium fish na parang may sariling personality, isa ito sa pinaka-interesting. Ang Oscar malaking South American cichlid na alerto, curious at very interactive sa tagapag-alaga. Karaniwang umaabot ito sa 30 hanggang 35 centimeters at ang malaking adult maaaring tumimbang ng mahigit kumulang 700 grams hanggang mahigit 1 kilo. Mahilig itong kumain ng quality cichlid pellets, superworms, crustaceans, insects at maliliit na isda. Predatory ito kaya huwag itong ipagsama sa maliliit na pwedeng magkasya sa bibig nito. Territorial din ang Oscar lalo na kapag breeding season at dahil malaki itong kumain, malakas din itong gumawa ng waste. Kaya kailangan ng malaking aquarium at powerful filtration dito. Popular ito sa hobbyists na gustong malaking centerpiece fish na talagang napapansin at isa ito sa pinakamatalinong pet fish. Number 13. Discus. Halos ito'y bilog na parang plato katawan. Kaya madaling maintindihan kung saan nanggaling ang pangalan. May captive bred varieties na red, blue, turquoise, pigeon blood at napakarami pang kombinasyon. Karaniwang nasa 12 hanggang 15 centimeters ang adults habang may discus na umaabot sa humigit kumulang 20 centimeters. Rough adult weighs at around 80 hanggang 150 grams, depende sa katawan at laki nito. Kumakain sila ng pellets, insects larvae, small crustaceans at iba pang small invertebrates. Social ang discus at mas natural sa grupo. Ngunit kapag may breeding pair, maaari silang maging territorial. Maselan din sila kumpara sa guppy or platy pagdating sa stable at malinis na tubig. Kaya popular sila sa experienced hobbyists na gusto ng premium looking display tank. Number 12. Flower horn. Hindi mo ito basta mapapagkamalan dahil sa malaking bukol o umbok nito sa ulo na tinatawag na cock or nuptial hump. Ang flower horn ay hindi natural na species na makikita mo sa ilang ilog sa wild. Isa itong hybrid cichlid na nabuo sa selective breeding. Karaniwang lumalaki ito ng 25 hanggang 30 centimeters at maaaring umabot ng roughly 500 grams hanggang 1 kilo. Depende sa strain at sa kondisyon. Omnivore ito. Kumakain ng quality cichlid pellets, shrimp, worms, insects at paminsan-minsang vegetable-based food. Pero huwag magpaloko sa magandang kulay. Sobrang aggressive nito at highly territorial. Kaya maraming owners ang nag-aalaga nito ng solo lamang. Curious din
ito at maaaring maghukay at gumalaw ng decorations. Kaya kung gusto mo ng fish na makulay, interactive at may napakalakas na personality, madaling maintindihan kung bakit matagal itong naging paborito ng Asian aquarium hobbyists. Number 11. Asian Arowana. Isa sa pinaka-prestigious na freshwater aquarium fish. Mahaba ang katawan nito, malalaki ang scales at napaka-graceful lumangoy. Dahil mukhang dragon, inuugnay din ito sa ilang Asian culture sa prosperity at good fortune. Maaari itong lumaki ng mahigit 6 meters at ang malaking adult ay maaaring tumimbang ng ilang kilo, 2-3. Natural na predator ang arowana. Ang juveniles ay kumakain ng insects sa ibabaw ng tubig, habang ang adults ay kumakain ng fish at iba pang animal prey. Territorial ito at nangangailangan ng napakalaking aquarium. Magaling din itong tumalon kaya mahalaga ang secure na takip. At may importanteng legal consideration, ang Asian Arowana o Sclerophagus formosus ay CITES Appendix 1 species. Kaya international trade nito ay mahigit na regulated at dapat galing sa legal at properly documented sources. May umaabot ng daan-daang libo para bumili nito. Number 10. Corydoras. Ang cute at masipag na isda. Ang bronze at albino corydoras ay kabilang sa karaniwang nakikita sa aquarium shops. Maliit sila, active at halos palaging abala sa paghahanap ng pagkain sa substrate. Karaniwang nasa 5 hanggang 7 cm ang adult at maaaring tumimbang ng roughly 3 to 10 grams lamang depende sa species at kondisyon. Kumakain sila ng worms, crustaceans, insects, materials at sinking foods, pero hindi sila basurero ha. Mabubuhay sila sa tirang pagkain pero kailangan pa rin ng pellets. At narito ang kakaibang fact. Kaya nilang lumunok ng hangin sa ibabaw at gumamit ng kanilang intestine bilang accessory breathing organ. Kaya minsan, bigla silang aakyat sa surface bago babalik sa ilalim. Peaceful at social ang mga isdang ito at natural na nabubuhay sa grupo. Sa wild, may corydoras populations na bumubuo ng schools ng maraming individuals. Number 9. Swordtail. Madali mong makikilala ang male dahil sa mahabang extension sa ibabang bahagi ng buntot na mistulang espada. Karaniwang nasa 8 hanggang 12 cm ang adult aquarium specimen, bagamat ang species ay maaaring lumaki pa. Approximate weight nito ay 5 to 15 grams. Omnivore ito at kumakain ng worms, crustaceans, insects at plant matter. Sa aquarium, madaling tumanggap ng flakes, pellets at vegetable-based foods. Isa itong live bearer. Ibig sabihin, buhay na fry ang nilalabas ng female. Ang isang female ay maaaring makapaglabas ng 20 hanggang 200 young matapos ang gestation period na humigit kumulang 24 hanggang 30 days. Generally, community-friendly sila pero maaaring mag-agawan o maghabulan ang males. Kaya, dapat sapat ang space at maayos ang male-to-female ratio. Number 8. Angelfish. Ang classic freshwater fish. Elegante ito dahil sa matangkad na triangular body at mahabang fins. Kaya kahit simple lang ang aquarium, madaling maging centerpiece ang isang magandang angelfish. Maaari itong umabot sa humigit kumulang 15 cm sa body length habang mas malaki pang tingnan dahil sa taas ng fins. Approximate adult weight ay nasa 20 hanggang 50 grams. Kumakain sila ng pellets, flakes, frozen foods, insects at small invertebrates. Kapag juvenile, maaari silang mabuhay sa grupo. Pero huwag kalimutang siklid ang angelfish. Kapag may nabuo ng breeding pair, maaari silang maging territorial at protective. Maaari rin kainin ang napakaliit na tank mates kung kasya sa bibig. Kaya angel ang pangalan, pero palaging hindi angel ang ugali. Fish Base described it as one
of the most popular tropical aquarium fish. Number 7. Neon Tetra. Maliit pero napakaganda kapag dumami. May brilliant blue stripe at bright red coloration ito na nagbibigay ng parang neon effect habang gumagalaw ang buong school. Karaniwang nasa 3 hanggang 4 centimeters lamang ang haba ng isang adult at roughly below 1 gram lamang. Kumakain sila ng tiny worms, insects, crustaceans, plant material at sa aquarium, micropellets at finely crushed flakes. Very peaceful sila pero schooling fish ito. Ibig sabihin, mas maganda at mas natural ang behavior kapag grupo kesa sa iisa o 2 piraso lamang. Sa katunayan, ang aquarium guidelines na nakalista sa fish base ay nagre-rekomenda ng group keeping sa species na ito. Dahil maliit, makulay at madaling gawing malaking school, isa ito sa pinakapopular na paraan para bigyan ng movement at kulay ang isang community aquarium. Number 6. Platy. Makulay, matibay at beginner friendly. Karaniwang nasa 4 hanggang 6 centimeters ang adult at roughly nasa 2 hanggang 5 grams lamang. Omnivore ito at kumakain ng worms, insects, crustaceans at plant matter. Sa aquarium, mabilis itong tinatanggap ang flakes, micropellets at vegetable-based foods. Makikita ang platy sa napakaraming kulay at patterns. Red, orange, wagtail at maging ang sikat na Mickey Mouse pattern. Peaceful at social ito kaya bagay sa maraming community tanks. Live bearer din ang platy pagkatapos ng humigit kumulang 24 hanggang 30 days sa gestation. Maaaring makapaglabas ang female ng humigit kumulang 20 to 80 fries. Kaya minsan, bibili ka lang ng ilang platy tapos makalipas ng ilang linggo, biglang may mga baby fish na nagtatago sa halaman. Number 5. Molly. Black Molly, Dalmatian Molly, Balloon Molly at Sailfin Molly. Napakaraming varieties kaya patuloy itong common sa aquarium trade. Depende sa variety, karaniwang nasa 6 hanggang 10 centimeters ang adult habang ang timbang ay maaaring mula ilang grams hanggang roughly 20 grams. Omnivore ang Molly. Natural itong kumakain ng worms, crustaceans, insects at plant matter. Kumakain din ito ng green algae at madaling tumanggap ng dried aquarium food. Generally peaceful sila, pero active at minsan persistent ang males sa females. At tulad ng guppy, platy at swordtail, live bearer din ang mga mollies. Kaya mabilis magkaroon ng bagong fry kapag parehong sexes ang nasa tank. Sa Pilipinas, attractive ito sa beginners dahil colorful, active at maraming variations na pagpipilian. Number 4. Koi. Hindi ito ordinaryong aquarium fish. Ang koi ay ornamental carp na mas bagay sa malaking outdoor pond. Kapag mature, maraming koi ang maaaring umabot ng 50 hanggang 70 centimeters at roughly 2 hanggang 5 kilograms, habang may exceptional specimen na mas malaki pa. Ang common carp species kung saan kabilang ang koi ay may documented maximum size na higit pa dito. Omnivore sila at kumakain ng pellets, insects, worms, crustaceans at plant materials. Generally peaceful at social ang koi. Kapag nasanay sa owner, madalas sabay-sabay silang lumalapit sa feeding area. Napakaraming varieties gaya ng kohaku, sangke at showa. At ang quality ng pattern at bloodline ay malaking factor sa halaga. Pero tandaan nyo, yung maliit na koi na binili mo, yun ay maaaring maging napakalaking isda pagdating ng panahon. Kaya pond space at powerful filtration ang tunay na investment dito. Number 3. Goldfish. Ang walang kamatayang classic. Maraming taong unang nakaranas ng fish keeping dahil dito, pero isa rin ito sa mga isdang pinakamadalas maling alagaan. Hindi porket maliit sa pet shop, fishbowl na agad.
Ang goldfish species ay documented na umaabot hanggang 48 centimeters at may published weight na nasa humigit kumulang 1.6 kilograms sa malalaking specimens. Sa typical home aquarium, marami nasa roughly around 100 to 300 grams, depende sa variety, edad at laki. Omnivore sila at kumakain ng plankton, benthic invertebrates, plant material at detritus. Sa captivity, pellets at suitable vegetables ang common diet nito. Generally peaceful at social sila, pero malakas gumawa ng waste, kaya malaking tank ang magandang filtration ang kailangan dito. At kapag tama ang alaga, hindi ito disposable pet. May goldfish records na nabubuhay ng sobrang daming taon. Number 2. Betta fish, na mas kilala rin sa Pilipinas bilang fighting fish. Half moon, crown tail, black cat, dambo. Napakaraming strains at kulay kaya pwedeng magkaroon ng completely different looking bettas kahit pareho silang species. Karaniwang nasa 5 to 6.5 centimeters ang adult at roughly 2 hanggang 4 grams ang timbang. Natural diet nito ay zooplankton, mosquito larvae at iba pang insect larvae. Kaya sa captivity, magandang base diet ang quality protein-rich betta pellets na pwedeng dagdagan ng suitable frozen food. Isa ring labyrinth fish ang betta, kaya kaya nitong kumuha ng oxygen mula sa hangin sa ibabaw. Pero hindi yun dahilan para ilagay ito sa maruming maliit na kapha. At kaya tinawag na fighting fish? Male bettas are famously territorial. Kapag dalawang adult male ang pinagsama, siguradong seryosong mag-aaway ang dalawa. Makulay, interactive, compact at maraming locally bred varieties, kaya hindi nakakapagtakang napakalakas ng betta hobby sa Pilipinas. Number 1. Guppy. Kung pagsasamahin ang affordability, availability at napakaraming kulay, madaling breeding at beginner appeal, mahirap talunin ang guppy. Karaniwang nasa 2.5 hanggang 3.5 centimeters ang males habang mas malaki ang females at maaaring umabot sa humigit kumulang 5 centimeters. Napakagaan nila. Karaniwang wala pang 1 gramo ang adult aquarium guppy. Omnivorous feeder ito. Kumakain ng zooplankton, small insects, detritus at madaling tumanggap ng flakes at micropellets. Fish-based mismo describes the guppy as one of the most popular aquarium fish na may napakaraming standardized varieties at napakabilis nilang dumami. Ayon sa NFRDI, ang guppy, molly, platy at swordtail ay kabilang sa common ornamental live bearers na maaaring mag-produce ng humigit kumulang 10 to 100 fry per brood, depende na sa species at kondisyon. Dahil dito, magsimula na ang mga hobby sa ilang murang guppy at kalaunan ay magkakaroon ng sariling breeding line. May fancy guppies na may mosaic, cobra, tuxedo at iba't ibang tail forms, kaya mula beginner aquarium hanggang serious selective breeding, nandyan pa rin ang guppy. Maliit man ang isdang ito, napakalaki ng naging kontribusyon nito sa aquarium hobby. At yan ang 15 fishes na pinakamabenta at pinakamaborito ng mga Pilipino. Pero tandaan, ang pinakamagandang alagang isda ay hindi lang yung pinakamakulay o pinakamahal. Actually, yung mga special arwanas like tored, nagkakahalaga minsan ng 300,000 to 500,000 pesos. Hay! Ang dapat nating pansinin ay yung kaya nating bigyan ng tamang tank size, pagkain, filtration at compatible na kasama. Dapat, kailangan ay maalagaan sila. Ikaw, ilan dito na alagaan mo na? At kung bibigyan ka ng pagkakataon pumili ng isda ngayon, ano ang gusto mong alagaan? I-comment mo na below. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ating video for today at kung may natutunan kayo, please comment, like, share,
at mag-subscribe sa ating malit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!